right to choose to be childless without being condemned by society. Remyo, ganun lang ba kaliit ang tingin mo sa aming mga babae rito? Sige pa, dun pa, sa gitna! Sige pa, order! Hindi kami trofeo o medalya lang na ilalagay sa mesa o damit ninyo, Yuta. Mga tao din kami, may puso at kaluluwa. Nagpapaganda tayo at nagpapabata para sa mga lalaki. Eh sila, ano ba pakialam nila kung ano yung tsura nila? So, this story is about Kay Angel, a young and skilled service crew member or receptionist who works very hard but often feels invisible. Parang nararamdaman niya daw na invisible siya. Yan. Even though she knows the job well and handle customer calmly. People often prefer to ask for help from her male colleagues instead of her. Customers sometimes talk to her disrespectful dahil lang sa babae siya. And through her daily experience, the film show how gender bias affect how people are treated at work and how skills and abilities are sometimes judged based on gender rather than actual performance. So, yung mga character is si Angel, siya yung main character. Hardworking, smart, and professional, pero pagod na siyang minamalit siya. So, yung second character is si Joshua. Siya yung lalaking coworker ni Angel. Magaling siya sa trabaho, pero napansin niya na automatic na may tiwala agad sa kanya yung mga customer. Kahit may mas alam naman si Angel. Yung third character is yung manager nila. Mabait yung manager nila, but he follows old habit like assigning heavy tasks to men and then sa babae ay sa front desk lang or escort lang sa mga guests. Tapos, lastly, yung mga customers. Scene number 1, the assumption. May customer na pumasok sa lobby. They look directly kay Joshua. Tapos tinanong nila ito, even though si Angel ay mas malapit na sa kanila at ready na sila i-assist. Sabi ng customer, "Excuse me kuya, can you help me here?" Sumagot naman si Angel, "Sir, I can assist you with that." Sabi ng customer, "It's okay, maybe kuya knows better." Sagot ng customer. Tapos si Angel, nag-smile lang siya, pero deep inside, disappointed siya. So, in short, na-judge agad si Angel ng customer based sa kanyang itsura at gender. Hindi based sa kanyang tunay na kakayahan. Diba? So, scene number 2. So, sabi ng manager, "Joshua, ikaw na bahala sa system at equipment. Siguraduhin mo na maayos yan. Alam kong kayang-kaya mo yan." Tapos yung manager, tumingin siya kay Angel at sa iba pang babae. Sabi ng manager, "Angel, kayo na muna sa pag-ayos ng table at pag-welcome sa guests. Basta importante, lagi kayong nakangiti at presentable kayo tingnan para maganda tingnan yung establishment natin." Tapos, sumagot si Angel, "Sir, pwede po ba ako tumulong kila Joshua? Marunong naman ako mag-operate niyan at alam ko rin po procedures." Tapos, sumagot yung manager nila. Tapos, sabi niya, "Nako, hayaan mo na sila. Delikado, baka mapagod ka o mapano ka. Tsaka mas okay na kayo nasa harap para maganda tingnan ng customer." Tapos, si Angel, tumango na lang siyang ganon
Pero kitang-kita sa mukha niya na parang bakit ganon? Pareho naman kami na training sabi niya. Dito sa scene na to, pinapakita dito na akala ng iba, ang trabaho ng babae ay pampaganda lang o pampasaya ng mood ng customer. Habang lalaki ay para sa totoong trabaho o technical. Yung pinapakita dito, yung idea na protective. Pero sa totoo lang, pinaghihigpitan o nililimitahan nila yung kaya ng babae gawin. Scene number 3, the proof. May customer na galit o nagrereklamo sa technical issue o maling order. Lalapitan sana nito si Joshua, pero busy siya at hindi siya makalapit. Kaya wala siyang choice kundi kay Angel lumapit. Sabi ng customer, "Naku naman, ang tagal naman. Ano bang nangyari dito? Sira ba system nyo?" Sumagot si Angel, "Good day, sir. I apologize for inconvenience. Let me check that for you right away." Sabi ni Angel. Mabilis at maayos naman na pinindot ni Angel yung computer at in-explain niya ng malinaw yung inconvenience na nangyari. So, yung customer gulat na gulat. "Wait, alam mo talaga? Yung ginagawa mo? Ang bilis mo naman maayos yan," sabi ng customer kay Angel. Tas sumagot si Angel, "Yes sir, part po ito ng training namin. Lahat po kami, babae man o lalaki, dumaan sa proper training para maging competent sa trabaho." Tapos sumagot yung customer, "Wow, sorry ha, akala niya kasi, porket babae, ganyan." Diba? Sabi niya, "Wow, sorry ha, akala ko kasi, basta nice job. Ang galing mo," sabi ng customer. Tapos, dahil dito, napatunayan ni Angel sa gawa na magaling siya at hindi lang basta pagngiti ang alam niya. Pinapakita niya na may tunay na kakayahan siya. Ramdam dito yung pagbabago mula sa underestimated papunta sa pagiging respected. So, scene number 4, realization. Sabi ni Joshua, "Grabe, ang galing mo talaga kanina. Kitang-kita ko yung mata ng customer. Impressed siya sa'yo." Tapos, sumagot si Angel. Buntong hininga pero nakangiti siya. "Salamat. Pero sa totoo lang, nakakapagod din yung feeling na kailangan mo pang mapatunayan sa lahat na magaling ka at marunong ka dahil lang babae ka, di ba?" Sumagot si Joshua, "Oo nga Akala nila porke babae, pagngiti lang o pagbati lang yung alam nila. Pero hindi nila alam na magagaling at madiskarte kayo, diba?" Sabi naman ni Angel, "Kaya nga ang customer service hindi lang naman tungkol sa itsura o ano yung kasarian mo. Tungkol to sa kakayahan at serbisyo na ibibigay mo sa kanila. Dapat pantay-pantay lang tayo tingnan. Kasi pare-pareho naman tayong na-training sa trabaho to." Dagdag pa ni Angel, "Alam mo Joshua, may batas tayo dito sa Pilipinas, yung RA 9710 o Magna Carta for Women of Women. Sinasabi dito na bawal ang discrimination at dapat pantay-pantay ang oportunidad nating lahat sa trabaho, babae man o lalaki," sabi ni Angel. Sagot ni Joshua, "Tama ka, skills has no